Nang makarating sila sa bahay, agad na naligo si Bianca at bumaba sa kusina. Naghanap siya ng maluluto. Hindi niya alam kung paano magluto kaya nanood muna siya kung paano gumawa ng sinigang. Nakakapagod. Aniya habang matapos siyang maghanda ng mga sangkap. Gusto ko na lang maging cleaner. Reklamo niya. Vacuum or basain mo lang ang mop, okay na eh. Pero dahil gusto talaga niyang matutong magluto, she did her best sa kusina. Sinigang ba niluto mo? Tanong ni Primo nang pumasok. Paano mo nahulaan? Tanong niya na inayos ang table. Pagpasok pa lang, alam na ang amoy. Magpalit ka na ng damit para mag-dinner na tayo. Sa tagal ba naman niya sa kusina dahil panay-tingin siya sa YouTube ng gagawin, inabot na siya ng gabi. Okay, nagugutom na nga rin ako. Sagot ng binata at nagpalit muna ng damit. Pagbaba niya, nakahanda na ang hapagkainan. Pasensya ka na kung di masarap ang luto ko. Paumanhin ni Bianca. Naglagay ng kanin si Primo. Nilagay muna niya ang sabaw sa bowl para tikman. Unang higop, lasang sinigang mix agad kaya napaubo siya. Hindi ako marunong magluto at first time ko to. Agad na depensa naman ni Bianca nang makitang sumalubong ang kilay ng binata. Hinatak niya ang bowl at inilapit sa kanya. Ako na lang kakain. May noodles tayo riyan. Yun na lang lutuin mo. Masyadong maraming sinigang mix na nalagay mo kaya sobrang asim. Marami rin ang isin kaya hindi ko alam kung gusto mo ba akong tapusin or what. Sinunod ko lang naman ang sinabi sa YouTube eh. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan ang lasa. Kinuha ni Primo ang bowl at tumayo saka tumungo sa kusina para ibalik sa kaldero. Noodles na lang tayo, sabi ng dalaga. Kapag ganito na masobrahan ng timpla mo, magdagdag ka lang ng tubig. Sabi ni Primo sabay lagay ng isang baso ng tubig para tansyahin ang lasa. Tapos ang kangkong mo latang-lata. Ilalagay mo lang kangkong kapag luto na ang lahat. Mga 5 minutes before mo patayin ang apoy. Tinikman ng binata ang niluluto at medyo okay na ang lasa. Kaya nang kumulo ay muli siyang kumuha para magpatuloy sila ng kain. Mag-order na lang tayo next time kung nahihirapan kang magluto. Suggestion pa ni Primo. Gusto kong matutong magluto, kaya ikaw na lang mag-order ng sayo. Depensa naman ni Bianca. Alam kong hindi ako marunong pero gusto kong matutunan. Noon pa man gusto ko nang makialam ng kusina pero ayaw kong payagan ni nanay. Hindi lahat ng oras ay nandyan sila para sa akin. Naaalala na naman niya na kapag pumunta siya sa kusina, agad siyang pinapalabas ni Lucy dahil ang likot daw niya at nakakaabala siya sa pagluto. Ang alam lang niyang gawin ay magmaneho ng sasakyan dahil bata pa lang siya ay isinasama na siya ng tatay Berting niya sa pag-ikot-ikot kaya wala talaga siyang alam sa gawaing bahay. Okay, magluto ka ng gusto mo. As long as na hindi mo sinusunog ang kusina natin. Mag-explore ka sa kitchen. Pagpayag ni Primo nang makita at maramdaman ang sinseridad na sinabi ni Bianca. Talaga? Thank you. Nakangiting pasalamat niya at ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos silang kumain, tinulungan ni Primo si Bianca na magligpit ng pinagkainan nila. Magpahinga ka na. Sabi ng binata. Hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Ginawa mo akong janitress. Sumbat ni Bianca nang maalala ang ginawa kanina kaya ang sakit ng likod niya. Yun lang ang available. Gusto ko sa may design department. Hindi ka nga pwede kasi kulang ka sa experience at hindi basta-basta na makakapasok ka dahil mahigpit ang screening. Ang unfair mo. Bakit si Dian nakapasok? Malakas ang credentials niya kaya nakakapasok talaga siya. Credentials or backer? What do you mean? Ang unfair naman sa iba na kaya siya pinapasok dahil girlfriend mo siya kahit na low quality naman ang mga gawa niya. Mataray na sabi ni Bianca sabay crossed arms. Nakita mo na bang gawa niya? Nagtatakang tanong ni Primo. Draft niyang hindi man lang maitapon sa basurahan? Sinilip niya ang gawa nito kaya sobrang mali-mali ang sukat. Kaya nga draft, di ba? Kahit na, kung ako ang boss, papapaalis ko siya. Pero dahil nga girlfriend mo siya, binabawi na lang niya sa iba pang performance. Ingat ka sa mga pinagsasabi mo, Bianca.
Pikong saway ni Primo. May girlfriend ka na pala tapos hinalikan mo ko? Ano kayang iisipin niya kung malamang nasa iisang bahay tayo? Hinalikan kita kasi ikaw ang nag-provoke sa akin. You seduced me. Depensa ng binata. Ang kapal mo. Padabog na tumungo ang dalaga sa kwarto. Inis siya kay Primo. Ako? Nilapitan ko siya? Paano? Ang kapal. Ako bang unang humalik? Pasaway talaga. Nahiga na ang dalaga sa kama. Niwala man lang TV sa kwarto niya. Kahit sa sala ay wala rin kaya mas lalo siyang nainis. Kinuha niya ang cellphone at naglaro na lamang. Pero maya-maya'y tumigil siya. Hindi talaga siya makaget over kaya tumayo siya at naligo. Pagkatapos mag-hair blower, nagsuot siya ng pantulog at lumabas ng kwarto. Nakailang katok na pero hindi pa rin siya binubuksan ni Primo kaya napilitan na siyang buksan ang pinto at pumasok. Ginagawa mo rito? Tanong ni Primo na kalalabas lang ng bathroom. Hindi kita sinisidus kahapon. Gigil na sabi niya. Ikaw ang nagsidus sa akin. Ayaw ko ng pag-usapan, Bianca. Lumabas ka na at matulog. Gusto kong pag-usapan at linisin ang pangalan ko, Primo. Bianca, di na mahalaga kung... What are you doing? Bulalas niya nang alisin ni Bianca ang suot nito. Seducing you. Sagot ng dalaga at lumapit sa binata. Sabay tanggal ng suot nitong roba kaya lumantad ang katawan ni Primo. Inilapit niya ang mukha sa tainga ng binata saka bumulong. I'm giving you the taste of real na hinahanap mo. Napapikit si Primo nang maramdaman ang mainit na labi ni Bianca nang halikan siya nito sa balikat. Dumilat siya nang maramdaman ang paghaplos ng dalaga sa katawan niya. But I can't lie. Bulong ni Bianca. I hate you. Pagmumura ni Primo sabay tulak kay Bianca pahiga sa kama at bago pa man ito makabangon ay nakalapit na siya. You asked for it, Bianca. Aniya sabay yuko para halikan ng mga labi ng dalaga. There's no turning back. Alam ni Bianca iyon kaya hindi na siya tumutol pa nang bumaba ang halik ni Primo sa katawan niya. Para siyang apoy na biglang sinindihan kaya nag-init ang buong katawan niya. Init na dulot ng haplos ng binata. She does what she wants. Napapikit siya sa braso ng binata. Sa lahat ng lalaking nakita niya, masasabi niyang si Primo ang pinakamaganda ang katawan. Kainis. Asik ni Primo sabay tayo at dampot ng roba. Lumabas ka na, Bianca. Why? Ayaw ko nang magkaroon ng responsibilidad. Tugon ni Bianca at naglakad patungo sa shower room. Dahil ba kay Dayan? Gusto mo rin naman to, Primo. Natatakot ka ba kay Dayan? Respect yourself, Bianca. Tugon ni Primo saka pumasok sa shower room bago pa magbago ang isip niya. I do. Gigil na sabi naman ng dalaga. I am better than her. Malakas na sabi niya saka pabagsak na isinara ang pinto. Kainis. At least, nahawakan kung gusto kong hawakan. Bulong ni Bianca at bumalik sa kwarto kahit na medyo na insulto ng labanan ni Primo ang tukso. Pero hindi rin naman niya intensyon na may mangyari sa kanila. Gusto lang niyang patunayan kung nadadala ba si Primo sa kanya kaya niya ito hinalikan. Boss, umurong na yung investors mula sa Europe. Sabi ni Diego nang dumating si Primo. Anong ibig mong sabihing umurong? Hindi na raw sila makipagkita mamayang gabi. Balak nilang makipag-negotiate sa isang company sa Europe para silang makakuha ng itatayong stadium sa UK. Kapag nagkataon, malaking project yun at magiging matunog ang kanilang kumpanya. Bakit? Ang sabi lang di na raw sila available at may napili na sila. Kahit hindi pa tayo nag-present? Nagtatakang tanong ni Primo. Alamin mo ang mga nangyari. Kailangan ko ng kasagutan mamaya bago maggabi. Yes, boss. Napatingin si Primo sa labas ng opisina. Nakikita niya ang mga empleyadong dumadaan sa labas. Tinted ang salamin niya kaya hindi siya nakikita ng mga tao sa labas. Katapat ng opisina niya ay ang design department. Napatingin siya kay Bianca na bitbit ang mop. Gusto niyang matawa sa itsura nito kaya kinuha niyang cellphone at kinuhaan ito ng litrato habang naglilinis ng koridor.
Nakita din niya si Diana lumabas sa opisina at naglakad patungo sa kanya. Narinig niya ang pagkatok nito kaya binuksan niya. Hi! Bati ng dalaga. Heto ng final plan ng project natin para mamayang gabi. Hindi na matutuloy. Sagot ni Primo at isinara ang pinto. What? Bakit? Move? Tanong ni Dayan at naupo sa tapat ng mesa ng binata. Pinapaimbestigahan ko pa kay Diego. Sagot ni Primo. Pero mukhang nag-back out. Kainis naman. Ano naman kayang dahilan? Baka may kumuha. Hindi ko rin alam. Biglaan lang ang pag-withdraw nila. Laking project to. Okay lang. Mayroon pa namang iba pero napakalaking opportunity na sana nito sa atin. Sabi ni Primo na hindi itinago ang panghihinayang. Don't worry, magandang proposal natin kaya kapag binigyan tayo ng pagkakataon, tayong mapili. Pagbibigay ni Dayan ng lakas loob sa binata at napatingin sa labas ng opisina. Primo? May hilingin sana ako sa'yo kung okay lang. As long as kaya ko. What is it? Tanong ng binata. Hanggat kaya niya, ibibigay talaga niya sa kababata lalo na't ayaw niyang magkaroon sila ng tampuhan. Nakikita mo bang bagong janitress na yan? Tanong ni Dayan sabay turo kay Bianca. What's wrong with her? I don't like her. Gusto ko siyang paalisin sa kumpanyang to. Diretsang sagot ni Dayan. Bakit naman? Ang tamad niya. Hindi siya marunong maglinis ng maayos kaya magsasayang ka lang ng pera sa kanya dahil hindi sulit ang bayad. I'm sorry pero concern lang naman ako. Siyempre, gusto ko nang makatulong at ayaw kong magkaroon ng tauhan na hindi sinusuklian ng mabuti ang sinasahod. Ikadalawang araw pa lang niya daw ngayon kaya baka nag-a-adjust pa. Wika ni Primo at binuksan ang laptop. First day pa nga lang niya kahapon nag-a-attitude na. What more kapag tumagal pa? Wala pa naman akong reklamo sa mga kasama niya at sa ibang empleyado. Sagot ng binata. Primo, bibigyan kita ng maayos na janitress basta paalisin mo lang siya rito dahil magdadalang siya ng gulo. Pagpupumilit ni Dayan. Napabuntong hininga naman ng binata. Sige, pag-iisipan ko. Pero hindi ko naman hawak ang department niya. I mean, bago sa akin, sa head niya muna. Alam mong protocol natin dito. Pero may karapatan kang paalisin ng lahat ng gusto mo dahil ikaw may-ari ng kumpanyang to. Pero sa tamang proseso, Dayan. Ayaw kong isipin ng iba na basta-basta ako magpaalis dahil gusto ko lang. Hindi siya gusto lang. Sinasabi ko na tamad talaga siya at ang bagal niyang kumilos. Pasensya na pero may gagawin pa ako, Dayan. Kung may pag-uusapan pa tayo na hindi tungkol sa project, next time na lang. Okay, baka after ng office may time ka. Pasama sana ako sa yung bibili ng gift sa mother ko. Yaya ng dalaga. Kung okay lang pero kung busy ka, okay, sasamahan kita. Pagpayag ni Primo. Thank you. Alis na ako. Pag-isipan mo sinabi ko tungkol sa bagong janitress ha. Tumayo siya at lumabas na. Hindi naman yata manang malinis-linis tong buong opisina kapag may nagkakalat eh. Narinig niyang sabi ni Bianca kaya nilapitan niya ito. Excuse me? Ani Dayan. Yeah? Excuse you? Sagot ni Bianca. Baka pwedeng pakilinis ng maayos ng daan kasi binabayaran ka ng kumpanya. Yes, babayaran ako ng kumpanya. Pero hindi galing sa iyong pera kaya wala kang karapatang mag-request na parang boss sa gusaling to. Sagot ni Bianca. Pareho lang tayong employee, remember? Ang tapang mo para sumagot, no? Janitress ka lang naman dito. Sabi ni Diana biglang nakaramdam ng galit sa babaeng kaharap. Janitress lang, pero may karapatan na lumaban kapag inaapakan ng pagkatao ko. Sagot naman ni Bianca sabay tulak ng hawak na map sa paa ni Dayan kaya napasigaw ang huli at umatras palayo. Bastos! Bulyaw ni Dayan kaya napatingin ang ibang employee sa kanila. Ho? Pasensya na ho. Naglilinis ako ng kalat sa kumpanyang to. Kung napasama ka, pasensya na. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Magalang at mahinahong depensa ni Bianca. Baka ikaw mapaalis sa kumpanyang to. Tingnan natin kung saan ka pupulutin at dadalhin ang tapang mo. Inis na sabi ni Dayan. Sa bahay pa rin ng boyfriend mo. Bulong naman ni Bianca na gustong matawa pero pinipigilan ang sarili.
Kung unfair ang kumpanya, mapapaalis talaga ako. Ani ni Bianca. Naikuyom ni Dayan ang kamao at gigil na tinilikuran si Bianca kahit na gusto sana niyang sabunutan pero baka nakatingin sa kanila si Primo at ayaw niyang masira ang magandang imahe niya rito sa opisina. Ang baba naman niya kapag pumatol siya sa janitress lang. Hindi mo na sana sinagot pa? Bulong ng kasama ni Bianca nang wala na si Dayan. Ay, hinahamak niyang trabaho natin. Depensa ni Bianca. Baka mapaalis ka. Girlfriend ni Sir yun eh. Wala akong pakialam kahit asawa pa siya. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ikaw, bahala ka Bianca. Maglinis na nga lang tayo dahil magpupunas pa tayo ng bintana sa taas. Sabi ni Ava na inaasahan na ang pagpapaalis ng kumpanya kay Bianca. Minsan nang may pinaalis si Primo nang may nakipag-away kay Dayan kaya hindi malabong mapaalis din si Bianca. Na naman? Walang katapusang paglilinis naman to. Kailan bang break time natin? Nagugutom na ako. Sabi ni Bianca. Naalala niyang wala pala siyang baong pagkain tapos wala ring dalang pera. Kinuha niya ang cellphone para tawagan si Primo pero hindi pala niya na-charge kagabi kaya lowbat. Itinabi niya ang map at pumunta sa opisina ni Primo. Nakatatlong katok na siya pero hindi pa rin binubuksan ng binata ang pinto kaya malakas na sinipan niya iyon. May kailangan ka? Inis na tanong ni Primo nang buksan ang pinto. Agad na pumasok si Bianca at iginala ang paningin. Ang ganda pala ng opisina mo. Malawak? Saad ng dalaga at napatingin sa malambot na couch. Pwedeng umidlip muna ako kahit 1 hour lang. Bumalik ka na sa trabaho mo. I'm tired at masakit ang ulo ko. Sagot niya. Please Bianca, wala pang 1 oras na nagsimula ang trabaho mo, pagod ka na. Ikaw magmap, akong upo sa opisinang to para maintindihan mo. Giit ng dalaga. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Please pahingi ng pera. Sabi ni Bianca sabay lahad ng palad sa binata. Wala akong baong pagkain kaya nagugutom na ako. Maraming pagkain sa bahay, hindi ka nagbaon? Nakalimutan ko eh. Sige na, 1,000 lang. Nagtrabaho naman ako kahapon kaya paunang sweldo na. Minimum lang ng sahod nasa 500 tapos hihingi ka ng 1,000 sa isang araw na trabaho? Bakit? Ika 2 days ko na ngayon ah. Kinuha ni Primo ang wallet at inabutan ng 500 si Bianca. Kasya na yan. Ang liit naman. Kuripot ka talaga. Reklamo ng dalaga pero kinuha pa rin ang pera. Mabas ka na. May gagawin pa ako. Teka, isasabihin pa ako. Pagpigil ni Bianca. Pwede mo bang paalisin si Dayan sa trabaho niya? She's not working well. Ano na naman ang problema mo sa kanya? Tanong niya na mas sumakit ata ang ulo sa dalawa kaysa sa pag-back out ng client nila. Abuse of power. Di porket mataas ang antas ng pamumuhay niya kaysa sa amin ay hahamakin na niya kaming mga janitress. Di siya marunong magtapon ng basura. Basta itinapon na lang. Bahala na kung magsuot sa basurahan o hindi. Wala namang paang mga basura para maglakad sila at ipasok ang sarili sa basurahan. Sumbong niya. Yun lang? Alam mo ba kung gaano ka-busy ang trabaho nila? Hindi ko pa alam. Sagot niya. Pero pwede mo akong ilagay sa kanila para malaman ko kung gaano nga sila ka-busy. Bianca naman, wala akong panahong makipagbiruan. Hindi ako nagbibiro, Primo. Gusto ko talagang wala nang available sa design department. Eh di paalisin mo si Dayan, tapos akong papalit. Suhestyon ni Bianca. Please, lumabas ka na. Pakiusap ng binata sa sobrang sakit na ng ulo sa dami ng iniisip. Bahala ka sa buhay mo. Ani Bianca at padabog na lumabas ng opisina. Napapailing naman si Primo ng sandaling iyon. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagtatrabaho ni Bianca sa kumpanya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.